Ayan mga kaibigan, mga kapepe. Mga kapepe. Mga kapepe. Oh, yan guys. Oh, don't mind my cat ears ha. Sa mga nanonood, ayan mo, yan na kasi headphone ko ngayon. So, I am here with Type, aka Gene Jordan, isa sa mga kaibigan natin. Almost talagang family na natin to from the streaming world. At siya po ay sobrang hirap hagilapin, buti na lang talaga. Nabigla ako siya, na-surprised guest ko siya, guys. So this is our episode 2, Type ko mag-Halloween. So since alam nyo na 29 ngayon, so sa mga hindi nakakaalam, 29 namin ito na-record. So, kamustahin muna natin siya bago tayo magkwentuhan. So, ano kasi to gagawin namin to, cross-launch namin to sa podcast naming isa, which is The Midnight Society. Siya po talaga yung kasama ko doon. Napaganda po kasi talaga sana ng plano namin, no? 3 episodes na yon. Tapos after 1 year na wala na po kami. 3 episodes. 3 episodes. Tapos 1 year ang humigit kumulang. Yung interval na 1 year. May episode 4 pa dapat yun eh. Kaso di na namin natuloy. Kasi sobrang naging fortunate naman po yun. Kasi busy din. Oo. Kasi yan. Ikikwento po ni Type sa atin yan. Or ni Gene. So yan. Para sa mga hindi nakakilala pa kay Type, tell them kung paano ka naging Type. And what were you doing before bago tayo nagkakilala? And bakit biglaan kang nawala at binaba natin na naudlot yung podcast natin? Kaya nga yun yung unfortunate event na nangyayari talaga pag yung nag-brainstorm ka tapos nagkakamap ka ng idea tapos biglang parang asa na kayo? Mga gano'n, naghahagilapan na. Homesick. Pero, ayun. So, papakilala lang ako. Ako po pala si Gene Jordan Abina. Ako po ay taga-Taguig and I'm 26 years old. Before ako naging Type, isa po akong graphic designer graphic artist dito sa isang printing press dito sa may Taguig sa amin. So, ayun, magmula kasi nung nag-close yung company amidst pandemic din kasi. So, parang naghanap ako ng other way to generate income. So, doon nag-come up yung idea ko mag-streaming. So, ayun, hanggang sa nagkaroon ng mingling. Alam mo yung Mingling. Mingling no? Yung doon yung nagkaka-meet sa isang interaction sa parang yung interaction yung nagmi-meet sa isang stream kasi nagkasalubong mga ganun. So doon na parang nabuo yung mga yung circle namin nila Cross. So yun, nakilala nila ako as Type. So wala, doon talaga before ang most contents namin doon ay mostly gaming, ganyan, or kanta-kanta, ganyan. Hanggang sa nag-come up ng idea about sa mga like paranormal activities dito sa Philippines. Mga naranasan ng mga kababayan natin or ng friends, ganyan. So, parang gano'n na. Kaya lang, ayun nga naudlot. Oo nga eh. Before natin i-jump back or i-continue yung sa Supernatural na podcast natin, share natin doon sa maraming nakakatawa at nakakatawa doon sa streaming days na talaga natin nun. Ano yung mga nakakatawa lalo na? Kasi syempre, sa mga audience namin guys, talagang pag narinig nyo naman talaga si Type, ngayon ewan ko kung paano nyo nare-receive pero pag naririnig nyo talaga si Type at di nyo nakikita yung mukha niya, isipin nyo talaga babae si Type. And pusong babae naman talaga si Type. Pusong babae po talaga Which is very, very true. I-share mo sino yung unang-una mong talagang inspiration sa pagkanta. Sinong artists pala. Yan. Bali, kasi, bata pa kasi ako, bakit na talaga ako. So, yung mga influence ko before, like Regine, Charis, tapos yung mga international artists, Celine Dion, mga ganun, Aretha Franklin. So, talagang nung bata ako, mahilig akong kumanta ng mga mga belting songs, mga All by Myself, mga ganon.
Syempre, ang lalaki pag nagbibinata, bumababa ang boses. Pero, Yung sa'yo? Yung sa akin talaga, ano nangyari? Hindi na bumaba, no? Hindi na bumaba. Nakisama. Hindi, pero kasing method kung paano ma-maintain kasi yung ganun. So, siguro more on practice and mastering lang talaga. Kasi may mga ganyan tao. Bihira Bagay din. kasi, pag kumakanta ka din, babae rin yung boses mo, no? Ang galing Yun nga, din yung ano nila, kaya nami-mistake nila ako as... May kabarkada po kami. Shoutout sa'yo, Marv. Hindi ko na siya matandaan. Pero familiar yung name niya. Shoutout po sa kaibigan namin si Marv. Isa sa mga brothers from another mother na ang ala niya talaga nun, inilaban niya talaga sa amin. Type niya si Type. Bet niya. Bala niya sana discard si Type. Hanggang sa nalaman niya sa isang stream. Wala turn on siya sa sexy ng boses mo. Siya ang galing mo kumanta What? So guys, kasal na yun So kayo mag-alala guys, safe yan. Kasal na po siya. At nasa ibang bansa na. Ay, anyway, talaga? Nasa ibang bansa na siya. Hindi ko siya makabilang bansa na siya. Sobrang dami na kasing event na So, nangyari dami ba naman ng kausap natin nun sa streaming, di ba? Tsaka paano nagsimula yung Shania Twain era ni Type? Nag-start din kasi matagal na akong nakakanta ng Shania. Like, siguro teenage days ko, ang mga kinakanta ko talaga sa kanya yung mga rock and roll. So, na-adapt talaga sa akin yung mga ganun. Kasi, yun na, country music yun. Tapos may jive pa ng content na parang rock and roll siya. Diba? So, yun yung mga tipo ko talaga. So, tas parang dinala ko siya sa Sige, sabihin mo, wala naman dito wala naman problema dito. na. Okay. Hindi kasi mawawala tayo. Wala silang pakialam dito. Ilang brand sabihin mo. Okay, kayo gumaganyan, no? Okay lang yan. Pero bakit naging ko ka pala? Paano nagsimula type yung country diva? Country song diva? Kasi dun sa group namin nila Dash, diba? Ako lang yung kumakanta dun. Mostly, ako lang yung kumakanta dun ng country. So, more on, kasi sila, more on ballad, pop, ganyan. Ako lang talaga kinakanta dun ng country. So, kaya tinawag ko yung sarili ko na country diva, ganun. Sabagay, no? Kahit nung hindi pa kayo Dashling, yun guys, yung Dashling Divas, yun yung group name nila sa streaming. Saka din, which is, sumakabilang buhay na po yung app. Ay, we? Wala na, deads na siya. Officially close na po yung app, guys. So, hindi nyo na po ma-check yung app. Talaga? Anyway, yun po yung pangalan nila. Ay, oo Divas. nga, no. Marami sila, no? Wala na. Ilan kayo nun, Beb? 6 ba? Original number namin siguro. Wait, ako, si Ikaw. Dash, si Heaven, Si Candice. Si Candice. Ang Girl Scout PH, check us out. Send us a DM. Send us a DM on Facebook. yung original, bago pa sila Kitty tsaka sila ako, si Dash, si Candice, si Yen, Kaya si Yen. Kevin, parang 5 lang kami nun. Actually, 4 lang. Wala pa si Yen. Okay. Tapos hanggang sa nadagdag si Yen, si Kitty, si Yung kasama ni Kitty. Pax. Si Pax. Shout out sa inyo sa mga nabanggit. Yan, Kung alam niyo pa yung mga, kayo. yung mga nicknames niyo pa nun before. Oo, Diyos ko po. Mga busy na rin yung mga yan. Katulad mo, buti nga nahagilap kita bigla habang naglalaro kayo. Hindi, pang content kasi namin yun. Yung Saan? League of Legends. Yan, share mo yan. Anong content ba sige. yan? Hindi, kasi content namin siya sa Discord. So, nagdi-Discord kami. Kami nagre-record. Tapos, like, yung content kasi namin doon is, puro kami Yordle. Alam mo yung mga Yordle, di ba, yung mga maliliit na heroes?
Tapos yun yung... Mga parang chibi ng Gundam. chibi. Yun yung nilalaro namin. Tapos kung paano namin i-dominate yun. Tapos ang ending, kami natalo. GG. When Hindi your namin plan pwede fires lagi. back at you. Oo nga mga plano. Tapos kami yung na-backfire sa amin yung... Anong team yan? Saan yun nilo-load yan? Wala pa kasi kaming plan about doon kasi ina-edit pa. Nare-record Pero- nyo lang talaga siya? Under Seasonal Classroom. Yun yung pangalan naman namin. Nung, Seasonal Classroom. yes, Seasonal Classroom. So, Okay. para siyang... Oh, guys, para siyang look forward. Look forward to that. Yes. Ano ba siya? More on parang ititrain nyo sila for those kind of gaming or talagang yun lang yung pangalan at talagang yun yung papanoorin nila? Ang aim kasi nun, parang for fun lang. Like, parody, ganun. Parody ng mga games namin kung yung paano kami mag-away-away sa isang laro, ganun. So, BTS siya ng gameplays nyo. Yun parang guys, ganun kung gusto niyo yan ha. Antayin nyo. Follow nyo si Type. Hanapin nyo lang sa Facebook, Jean Jordan. Marami yung post tungkol sa singgaling. Yes. And speaking of which, dyan tayo papasok ngayon. Kamusta okay. mo na singgaling journey mo, Beb? Ano yun one of a kind siya. Kasi sobrang laking achievement para sa akin yun. Kasi dahil doon, may mga nagbukas na opportunity, mga bagong opportunity para sa akin. Totoo Tsaka lumawak din yung reach ng pangalan ko. So parang habang nagawa ko ng name, nakakarating na pala siya sa kung saan. Like sa ibang bansa kasi maraming nakakanood Tapos may mga nagpapa-shoutout sa akin minsan sa Facebook, sa YouTube ganyan, nagpapa-shoutout sila. Tapos nilalagay nila yung mga locations nila, which is yung mga USA, Canada, mga ganun. So, Nice. Nakakarating na sila doon. Ganun. So, nakakatuwa and sobrang laking achievement para sa akin. Nakaka-proud, no? Hindi natin akalain na sasabog ng ganun bigla. In a span of like, hindi nga 1 year yun no? Ilang months lang yun. 1 year. Ilang months lang yun, no? Yung So, I can exposure ko remember. kasi doon yung duration ng exposure ko doon parang nag-extend siya kasi dahil nga dun sa mga production numbers namin doon every now and then lagi kami na-expose doon. Yun yung maganda. Kaya lang syempre nag-end din yung contract, so isip ng bagong way kung paano mag-reach ulit sa mga supporters mo, mga fans, gano'n. So, ang importante, people know that you exist. Diba? So, kamusta naman ngayon? After ano ngayon yung current singgaling journey mo? Ano na status sa ngayon, na after kasi nung grand finals, so, miniting kami nung pinaka-head talaga ng TV5, which is si RPG, si Robert Pigalang. Si Sir Robert Pigalang, di ba? Familiar name siya. So, minitin niya kami na baka ganito, may mga opportunity na ibigay sa amin. Gano'n. And, nabibigyan naman nila kami ng mga ganap. So, which is mga guestings, gano'n. Pero, not that much na kasi syempre ang aim ng singgaling kasi year 2 na kasi sila so hindi na kami doon belong. Hindi na kami doon yung parang kasi ang focus nila is yung current. Kasi kami parang na kami, alumni na kami doon parang gano'n. So yung current parang kami isip-isip na lang kami ng way kung paano kami mag-shine ulit kahit wala na kami doon. Ganun. Tama naman. So, lagi mo nga kulitan si Sino to? Si Master Zendy. Yes, Zendy yan. Shoutout kay ma'am. Yan. Ang dami Kamusta niyang naman ang kulitan nyo doon? Wala same as before kasi before talaga. Lang. If you're looking for a quick pickup and delivery service, you can check out TokTok app.
You can download the app and use my code, PPS91914551. And use my code, PPS91914551. Yung pag nakikita kami, tamang tamang hi ganun, tatawa-tawa ng konti. Yung iba pa rin yung band ngayon kasi kahit sa IG, kahit sa Facebook, may pag talaga kulitan. Pero hindi naman sa syempre hindi naman yun yung parang personal na nagkukulitan. Syempre kahit chat-chat lang, pa rin kami, nag-interact pa rin kami sa dun sa circle na yun, dun sa within the singling ganun. So, wala namang problema. And same as naman. Wala kang dun eh. Wala kang marites eh. Nice. Ayos, diba? Yun yung inaabangan ko, may magmamarites. Wala talaga as in. Wala. Matitino. No? Yun ang maganda. Yun ang maganda environment. Pero nakaka-throw off lang na sa sobrang nasanay natin na may mga marites. Ang weird pag wala sa paligid mo. Ang weird pag wala. Ang parang weirdo, hindi ka hindi ka sanay na walang ganun. May uncomfortable feeling na. Parang hindi kompleto araw mo. Parang walang kompleto araw mo pag walang marites. So ano yung masasabi mo na pinaka significant mo na natutunan sa journey mo sa singling? Ang significant na knowledge na napulot ko doon is kasi may mga chance kasi na hanggang ngayon hindi pa rin ako naniniwala na kaya ko, mga ganun. Na kahit may ganun ka moments pa rin? May ganung moments talaga na kasi parang nai-intimidate ka sa iba na baka mas magaling to sa akin. Ganun. Mm-hmm. Pero dapat patutunan mo na kahit alam mong biyado ka, laban ka pa rin. Ganon. So, kumbaga, the more na magkaroon ka ng self-doubt, the more ka magpo-push. Na kahit sabihin mo na sa sarili mo na parang talo na ako dito. Pero, ilaban mo. Kasi baka mamaya, dahil dyan sa paglaban mo, biglang magkaroon ng hindi, magkaroon ng diba? Magkaroon ng changes eh. Kasi hindi naman lahat bumabase sa kung ano yung pinaka main story. Minsan bumabase din kung ano yung pinararating din kasi ng tao, which is yung ginagawa ko. And yun, naniniwala ako dun na kayang-kaya ko yung gawin, na hindi lahat ng pagkakataon umaayon. Hindi lahat ng pagkakataon hindi aayon sa yung time. And ayun yung masasabi ko for myself na wag kang panghinaan ng loob kasi hanggat nabubuhay ka, hanggat may boses ka, kaya mo yan. Yun. Diba? I totally agree. Pero ano naman sa mga kinanta mo yung memorable, yung most memorable mo na kinanta sa singling? Sa bakit? Most memorable? Yung kasi diba June 1 pinalabas yun eh. So, I think so. Month of month ng LGBT, Pride Month. So, okay. Siguro yung pinaka tumatak sa akin is Love Me For What I Am. Sample nga, sample. Sige. Yan. You've got to love me for what I am, for simply being me. Don't love me for what you intend or hope that I will be. And if you're only using me to feed your fantasy, you're really not... Parang wala ako sa tono. Wait lang. Kakaano kasi ako eh. Ulit, isa pa. Take 2. You've got to love me for what I am, for simply being me. Don't love me for what you intend or hope that I will be. And if you're only using me to feed your fantasy, you're really not in love, so let me go. I must be free. Diba? Tamang-tama yun. Ang cute ng effect. Diba? Alright. Tamang-tama yung panahon na yun kasi 'di ba Pride Month. So, tama. Mahalin mo ako kung sino ako.
Yes. Genuinely. Yes. Our business is the people. Building people. Knowing their needs. Making their future brighter. Meeting new people. Innovating products. Surpassing previous progress. Innovate. This is what we do. Building people, building business. Genuinely. Yeah. Gusto ko niya may paabot. Genuinely. Pero tama naman. Speaking of pagmamahal, di ba? Tama naman yan. Kamusta ba ang love life mo? Next question, please. Next question. Hindi. Wala ka bang Ano? bet ngayon or ano? Or meron Ano kasi, bang sa ngayon dumidiskarte kasi, kay type? sa ngayon marami. Oh. Hindi, joke lang. Hindi, ano kasi, maraming, Nagme-message. ayoko sabihin na nagme-message. Maraming aspiring. Hindi ko naman sinasabing more than 10. Nagpaparamdam, gano'n. Nagpaparamdam ganon. Pero, Sakto Halloween na rin naman. Malapit na Halloween. So, nagpaparamdam marami sila. nagpaparamdam. after nun, paramdam nila, i-ghost na nila. Ay, gano'n? Hindi, joke. Gano'n. Oo, Wala may naman. ganun. May ganun talaga. May Oo. sa'yo late ko. Talaga? Ano yung, sige, quick share lang. So, sabi mo marami aspiring, marami nagpaparamdam. So, sa patterns nila, paano mo ngayon masasabi na i-ghost na ako nito? Ano na yung nangyayari? Mararamdaman Before mo. kay ghost. Mararamdaman mo kasi kung hindi na interesado yung tao sa'yo. Like, Ano siguro, usually yung line? Ano usually yung line or scenario na ang binibigay scenario nila? ay recent ko lang na recent na. Sabi niya, I'm sorry, I have to like, to focus on my studies and work. Kasi Okay. nai-stress na daw siya because of many things na tatak ko sa utak niya and naapektuhan daw yung mental health niya. Which is, Okay. hindi ko inaano yun. Hindi ko parang, hindi ko siya dinadoubt doon. Naniwala ako eh. Then after nun, parang nagulat ako kasi merong isang Discord server. Sumali siya. And then nakikiningil na naman siya. Nakikita ko na hindi niya alam na nandun ako. So nakikita ko na na nag-flirt siya doon after nung nangyari sa akin. So sabi ko, pakaraming red flag na lumabas dito sa tao kung hindi ko pa So, kumbaga, since hindi niya alam, nakita mo rin yung same shit na yes, ginawa niya. super. Oh, okay. So, dumaan pala yung it's not you, it's me. Ako yung merong problema. Yes, mga ganyan. Mga ganyan linyahan. Yan, mga yan. Mga patapon na yan. Sunod yan, ghosting na, no? Yes, super. So, Kasi diba, sige. Kasi diba, kung interested sa'yo yung tao, kung gusto kanyang makilala pa ng much deeper, hahanap ng way yan. Diba? Kahit busy ka, kahit Totoo. kahit marami kang ginagawa, kahit stress ka, sasabihin pa Or niya siya yung magiging siya yung magiging comfort mo eh. Regardless kung halimbawa, nagkakapaguran na kayo sa personal lives nyo, pag kayo nag-usap, nandun yung, lalo na if that person would take the lead role, siya yung magiging siya yung magsisimula ng comfort eh. And ikaw din, iikot yung magkaroon ng mutual comfort talaga. Totoo yun. I agree. Regardless of the gender. Yeah. Totoo yan eh. Wala So, tayong magagawa doon. Since, again, with the Halloween thing, so ilang ghost na yan? Ilang ghost na naranasan mo lately? Mabibilang pa naman sa kamay. Sa may... Pero sa dalawang kamay, siguro mga ganito.
So, grabe siya agad. Ano yung pinaka-creative na pang-ghosting na naranasan mo? Ang pinaka-creative, wait, Kasi alam naman natin na pag mang-ghost ka, there will always, pag-iisipan nila yun, paano ko ba to? Di ba? Ganun yan yeah. Bakit So, ano yung dinadiretsahin? creative? Na, Diba? Ano I'm sorry, I creative na fell out of pang-ghost? love eh. Oh my God. True. Diba? So, ano yung pinaka-creative na ghosting na na-experience mo? Ang pinaka-creative is itong one time. Hindi, kasi nagkita kami nito in person. Nag-date talaga okay. kami. That's good. Yeah, nag-date kami. Like, siguro, New West Live Streaming Entertainment. If you want to earn doing what you love, send us a message. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. for months na nagkakilala kami, may first time na yun na nagkita kami. Yun na yung last. Kasi, Okay. after nun, before to ng singling So, ayun. Nung after namin magkita, siguro a few days later, bigla na lang siyang nagsasabi pa naman siya ng mga sweet words, pero I can feel na hindi na siya sincere. Meron ng detachment. Yep. Meron ng detachment every word. Pero nagsisabi pa rin siya ng sweet. Like parang napaka-ano pa rin niya. Napaka-consistent pa rin ang pagiging sweet niya. Although ako, hindi ko na na-feel yung sincerity. Kasi, Okay. Iba kasi, di ba mararamdaman mo, iba yung way nung pakikipag-usap niya before, nung interested pa sa'yo. At ngayon na sweet pa rin siya, pero hindi na ganun ka-interesado sa'yo. Mararamdaman mo yun eh. So, di ba, mararamdaman mo naman agad kung sincere pa rin yung tao sa'yo or hindi na. True, kung interesado pa siya or hindi na, di ba? Mm. Pero, one time kasi, talagang pinrank ako na siya. Ako na talaga yung nagsalita. Like, I speak up. Like, sabi ko, are you still interested in? Kasi, I can feel na you're not sincere in every words that you're saying. Yeah. Tapos, sabi niya sa akin, siguro kasi I'm focused on my work and I'm turning into someone that I don't like I'm turning into someone like someone I hate. Sabi ko, what? Ano bang ayaw mo sa isang tao? Sabi niya, yung nang ghost, gumanon siya. So parang yun na daw siya. Parang pinapahiwatig niya na yung ghoster siya. Tapos sinabi pa niya, taga Cavite kasi ako. Anong kinalaman ng pagiging taga Cavite mo? Ang mga taga Cavite daw kasi ay ghoster. What? Sino nag-declare nun? Sino nag-declare Ewan ko, na I don't know. Grabe yan. Alam mo kung sino man yan, ang daming magiging kinis sa kanya ng mga taga Cavite. Grabe. Totoo. Taga Cavite ghost. Diyos ko. Nako, Sabi, yari. Sa mga taga Cavite na friends namin dyan, alam namin hindi kayo ghoster. Huwag nyo pong gagayahin to. Hindi lahat, sabihin mo. So medyo yun narcissistic move yun Oo, sobrang manipulative. Manipulative yung pagkakaano niya. Tapos, yun, sinabi ko talagang nagalit ako nun. Siyempre. Ang sabi mo, paano mo inandin? Sabi ko, kung hindi ka naman pala interesado, bakit hindi mo pa ako diniretso, di ba?
Yung ganun talaga. True. Bakit hindi mo sinabi sa akin, hindi ka na interesado, hindi na ako interesado sa'yo, let me just block you so that you Right. won't see me, ganyan. Diba, mga ganon? Bakit Labo yung mga eh, ganyan no? tao? Ang labo. Dami pang paligoy-ligoy. Isa lang naman din nga tutubukin. Tapos madalas, ito pa, sila pa yung ano talaga. Yung mga madalas mag-post ng mga ganyan, I don't know, siguro talagang studies show, sila rin yung madalas gumagawa nun. Diba? Kung sino May yung madalas pagpo-post sila na nagpo-post ng ano, ganyan, ayoko ng shared ganito, post. ayoko ng ganyan. Tapos sila yung madalas gumawa niyan. Diba? Whoever posts the negative idea consistently, tapos with the idea of detesting it, diba? There's a strong chance or high probability na sila rin yung madalas gumagawa nun. Irony of Kaya hindi rin ako naniniwala sa mga shared post mostly. Pero ang mga pinapost ko na lang ngayon recently, yung mga how to handle this kind Mga of situation. Mga informative na hindi yung katulad na I hate ghosters, mga ganyan. Yung may value talaga. Kasi Yung may lately value. parang ang dami na lumalabas na quote-unquote influencer. Ang dami na lumalabas quote-unquote. Yung mga ganyang bagay, kung sino-sino na lang, mga self-proclaim. Pero, how do you really say nga, ikaw lumalabas ka sa singgaling, di ba? Yeah. Do you actually consider yourself as an influencer? Maybe, to a certain level. Maybe. Kasi, people will look at you din di ba? Look at what you do. So, tingin mo, anong level of influence yung ma-adapt sa'yo ng hindi lang ng fans mo, pero syempre those kids din who look up to you and your talent, ganon. Wait lang. Siguro yung level, hindi naman sobrang wag sana sila mag-expect sa akin ng napakataas kasi hindi naman ako ganun kagaling na let's say influencer. Siguro ang pinaka-useful lang dun sa mga contents or siguro baka matuto sila sa akin na sa mga style ng how to control your voice when using high notes, mga ganun. Siguro yun. Or siguro hindi mo kailangan kumanta ng struggle talaga sa boses. May mga ganun. Kasi ganun yung ginagawa ko eh. Kakanta ko ng isang song na baka akala ng iba mahirap kantahin. Pero, di ba? May mga ganun eh. So, Meron. Kaya sabi ko sana wag sila mag-expect sa akin ng napakataas. Kasi hindi ako ganun ka galing or hindi ako ganun ka dunong mag-advise or mag-influence. Pero masasabi ko, siguro for myself, siguro kung natin, ilabas yung uniqueness ng boses or ng talent mo. So, Yun. yun yung level. Ganyan din ba yung discipline mo pagdating sa gaming? Kasi guys, sa mga listeners natin, si Type po ay isa rin pong gamer. So, Yes. Give us the top 3 games na gustong-gusto mo. Siyempre, alam naman natin isa dyan si Lightning. Lightning Radio. Top 3. Top 3 mo. Top 3 ko, siguro, kasi recent pa lang ito nilaro. Siguro top 3 ko Genshin Impact. Tapos, ang top 2 ko ay ayoko sabihin League of Legends kasi minsan toxic doon. Unlike sa oo nga! Totoo! pero, sige, pause natin yung top 1 para may suspension top 1 mo. Speaking of LOL, eto disclaimer lang po guys sa mga naglalaro ng MMORPG, mga LOL, ML, ano ba? Siyempre Dota. Guys, etong sasabihin namin real talk lang po. Wala naman po sana magalit. Kasi kung meron naman po nakaranasan nyo nito, feel free na mag-comment kayo, share nyo experience nyo. Sa amin ito na experience lang namin. Ako personally. Kung lang na experience, diba? Oo. Kung i-compare ko yung tatlo, sa akin lang naman, mas when it comes to toxicity, first, kasi siguro masa na ang ML talaga eh.
toxicity level, talaga nasa ML. I mean, agree ako sa LoL, may toxicity na ang LoL. Pero Meron. not sobrang Compare mo sa ML, Beb. Naku, ibang level ang toxicity ng ML. iba talaga ang level doon. Kaya nga, nag-quit na ako doon eh. Pero Dota, may toxicity man, understandable eh. Minor lang. Oh, minor lang eh. Pero, Tsaka doon, sige, kahit sige. siguro matalo ka, okay lang. Kasi, for fun lang naman yun eh. Talaga yung ML talaga, nagkakaanuhan ng rank Gino, parang lagi Oo. silang, parang kala mo lahat kumikita sa Yeah. I mean, oo, may earnings sa ML, oo, totoo yun. Pero, May earning doon, pero hindi namin in-invalidate yun. Pero puta, yung iba doon, sila pa yung hindi naman kumikita doon, pero galit na galit, di ba? oo nga. Hindi naman sila inaano. Yung mga ganun. Yung kakampi mo na lang, tina-trash talk mo pa. Like, ano pa naman yan? Puro ka farm. Sim, di ba? I mean, eto para sa listeners natin. Masarap mag co-op games. Yeah. Kutsa, way back pa, Diablo, Run, ano pa ba yan? Yung mga- Starcraft, Warcraft. Yung mga Ano pa? adventure games, mga ganun. Oh, di ba? Ano pa? Counter-Strike, MMORPG. ganyan. Yan. Pero sa ngayon, puro MMORPG na mga 3-on-3, 5-on-5. Yeah. Ngayon guys, ito just a piece of advice. If you want to really pursue gaming, kasi kung ano Wow, yung ginagawa mo paano, usually kung ano attitude mo sa ginagawa mo araw-araw, yung mga laro na yan, nagke-carry over yan sa daily, sa day-to-day life mo eh. Diba? No, yeah. So kung trash talker ka ng kakampi mo, most likely, lalo na hindi mo kilala yung kakampi mo, Gold has always been a great asset. Did you know that you can earn from our program? If you want to join, sign up now via this link, https://apmafiliates.com/apply/question mark ref=1059. Girl Scout DO. Check us out. Send us a DM. Send us a DM on Facebook. tayo kasi, diba, tayo magkakampi tayo, trinash to, tayo na naman, Beo. Huwag na magkaroon, Beo, magkaroon, part naman naman dito. Okay lang. Hindi ko sinasabi, we don't tolerate, ha? I just wanna make it clear. Kumbaga, yung level ba, hindi mo kilala, kakampi mo, ita-trash talk mo, paano sa totoong buhay, diba? Nagkaroon ngayon ng yung face-to-face ng mga games. Like, sa Sako, yan, yung mga palarong pambansa, di ba? Makakampi mo yan, tapos hindi mo naman ka-close yan, tapos ita-trash talk mo. Tanga-tanga mo naman, nadapa ka pang hayop ka, di ba? Di ba? Oo, di ba? Kawawa naman yun, tol. Kawawa naman. Tsaka, syempre, be a person who, lalo na, mahal mo yung game. Be constructive in the way na, okay lang trash talk ka, pero as much as possible, kung kakampi mo, be constructive. Kung kalaban mo, I don't freaking care. Trash talk mo yan. Kasama sa laro yan eh. Kalaban yan eh. Diba? Make it like beneficial dun sa player na pinagsasabihan mo na. Kasi, Sim. dapat may learning din dun sa mga sasabihin mo eh. Magano ka naman, pwede kang mag-aim sa ganito, pwede kang mag-ganito, counterin mo ng item to, ganito. Sim. Tsaka pag halimbawa dinetest ka, halimbawa negats din, kasi syempre nagkakainitan ng ulo, di ba? Negats na din, wag mo na patulan, ba? Pangit yung una mo pagkakasabi, pinatulan ka, wag mo na patulan ulit. Kasi ikaw nagsimula eh. Di ba? Yeah. Matawang pre, pasensya na, medyo nagkainitan lang tayo. Ito lang yung ibig sabihin. Ganun lang. DM mo, di ba? DM mo. Kasi, naranasan ko yun. Di ba? May na-trash. Hindi, ito talaga kasi personal friend ko talaga siya. Nakalaro ko siya sa isang game. Hala ka, Diyos ko. Hindi ko kasi alam na siya yung kakampi ko. So sabi ko, gano'n? ang syunga naman eto ni ganto, yung player na naka-smurf? No. Talaga extra alam ko na siya talaga. Pero hindi ko kasi, wala kasi ako knowledge kung anong gamit niya. So na-trust ko yung gamit. Sabi ko, ano ba yan? Bakit ang syungang gumalaw nito. Siya pala yun. Siya pala yun. And then sabi ko, ay, ikaw pala yun.
Gumanon ako. Tapos, hindi niya, nagulat ako kasi hindi niya na ako pinapansin. Pero after bad day pala siya, no? bad day. After nung game, nag-ano ako, nag-apology talaga ako. Person, sabi ko, pasensya ka na. Ganun lang talaga ako manalita. Alam mo naman ako, di ba? Kilala mo naman ako eh. Tapos, nag-chat pa ako ng picture ng olive leaf. Hindi, pero yun na nga eh. Kasi isipin mo yan, nakakilala mo yan. And so, negative niya na take. What more hindi mo kakilala, tol, di ba? Yeah. Hindi mo kakilala, tapos construct. Talagang binasag mo na. Tapos, again, guys, sa mga nakikinig dyan, kung kalaban nyo yan at gusto nyo i-trash talk, that's part of the game. Pero kung kakampi nyo yan, gusto nyo i-trash talk, think again. Kakampi mo yan eh, be constructive. To hell with it. Pag yan trinash talk mo't na urat sa'yo, tinan mo, sira lalo game nyo kasi pag yan, hindi na nag-function. Diba? Pag naurat yan, bahala kayo dyan. Di na yung may pag-cooperate. Wala po siya, diba? GG yan. So, be constructive na lang next time. Oo, lalo na pagkakampi mo. Hindi, tinan mo, ikaw may experience ka ba ng kalaban mo? Yung kalaban mo, sobrang healthy ka laro. Kasi, pagka-trash talk kayo, pre, ulit tayo. Alam mo yung aayain ka niya. Most of the time. Diba may ganun, diba? Tapos sila pa yung susunod na, tara next game, kampi tayo. Yung mga ganun. May mga Kasi naging friends sila din ako na nakalaban ko before. May mga Home naging sim. friends na. Yeah. Home diba? sim. Yun yung masarap kalaro. Yung tipong may trash talk. Sport lang. Pero yung trash talk niya, hindi para talagang sirayan yung pagkatao mo. Kumbaga parang, uy tol, wag yan, mali yan. Try mo to. Galawang tanga yan. may ganun, diba? May ganun eh. Tol, galawang tanga yan, wag yan. Ganito, Brad, try mo to. Tapos sabihin mo, syempre, ikaw puta may nagmamarunong ka. Hindi, character ko to, hero ko to, bahala ka. Hindi, sige tol, walang problema. Pero try mo lang. May ganun eh. Tapos mamaya, after game. Diba? Diba? Tapos after game, aayahin ka pa niya ulit, diba? Tapos ipipm ka. Tol, promise, try mo. Gagana yan, mas malakas hero mo. Mga ganun sila, may ganun eh. Kaya may mga ganun kasi eh. Oo, totoo naman. May iba kasi talaga constructive din magbigay ng quote-unquote trash talk nila sa kalaban nila. Pero meron din naman talaga na healthy competitor. Diba? May constructive feedback. Oo, may ganun. So, guys, sana, sa mundo ng gaming, ako namimiss ko na talaga mundo ng Tekken eh. Kasi, promise, kung nagte-Tekken ka, sobrang di lang, sa arcade mismo, mga tournament doon talaga, promise, walang lugar doon yung mga trash talker na, I mean, when I say walang lugar, talagang pinagtitripan yun. Pinagtitripan talaga. Alam ba, kasi nung days ko nun sa Mega Mall pa yun eh. Year, mga 2000. Hi guys, ayun. Napansin nyo sa bandang huli yung recording namin ni Typor, also known as Gene Jordan. Well, nag-glitch. Totally honest, we're not sure kung paano nangyari yun kasi kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy naman yung conversation namin. Although hindi nyo maririnig yung side niya. Doon sa platform where we usually record, this is the first time that happened. So, nakapagtaka lang. So, basically nangyari, na-capture lang nung platform is my side. Yung recording lang ng side ko, the video and even my audio. And for some weird reason, pati sa side niya, napunta yung recording ko. So ganito na lang. Actually yun yung na-render na namin to when I found out. So the second episode has been delayed for so long. So we both agreed na we'll just publish it as you've heard. And for those na napanood to, you've seen how it looked. So, ayun. What we'll do na lang is, again, sa dulo kasi I've explained as usual with our guests na, guest. Kung sino man yung magiging guest for that episode, the next time they come to our show, magiging co-host na sila. So, at that moment na magiging co-host si Gene,
dadalhin niya na rin yung guest niya na gusto niyang kamustahin. Although on top of that, we will be picking up from where we were cut by the recording. Okay, so we want to be fair with Jean and we want to be fair with you guys. Of course, kamustahan nga, diba? So ayaw naman namin na bitin yung binigay namin sa inyo na pangangamusta kay Type, or also known as Jean Jordan, sa mga nakakilala sa kanya sa singling, sa real life. So sorry kasi sanay lang talaga kami, lalo na kami ng mga kasama niya nun sa streaming, specifically Cuddle, sanay talaga kami na Type yung tawag namin sa kanya. I know for some that's weird, but it's just what it is. So yun guys, we promise you that the moment that I am able to schedule yung co-hosting time ni Type, it will be something that we'll be picking up from doon sa nawala na part nung episode niya. Okay? So again, we wanna thank you for those who listened, for those who watched. If you have anyone you wanna say hi to or check in, give us their socials, we'll reach out, but of course make sure na they know, and to be fair, kung gusto nyo silang kamustahin, jump into the show na rin. Okay, so kayo muna yung kakamustahin namin kasi that's how the show is. So let's get this chain on a bigger scale. So mga musta pa tayo ng marami pa natin makakamusta. Hopefully we can get more people in this program kasi we know a lot of you guys there are staying strong, getting yourself tougher, but marami sa inyo makaka-relate na puro kayo yung nangangamusta sa mga kilala nyo, but nobody actually checks on you that much. Most of the time someone will check on you, pero you have that feeling na gusto lang nilang magkaroon ng chismis, or parang out of nowhere lang, like masabi lang na kinamusta kayo, but you can't really feel the authenticity nung pangangamusta. And that's why we came up with this show. Kasi we wanna make sure that you guys out there, tayo, there is someone, mapa-stranger pa yan, or kakilala mo. Hence the pseudo chain effect of the show. Okay, kasi nga, again, kung meron kayong gustong kamustahin, be the first one muna to be in the show and then sama nyo siya. Okay, para magiging co-host kayo doon sa pangangamusta nyo. Alright? And kami rin, gusto namin kayo makilala, gusto namin kayo makamusta. Kung, at least to give us an idea kung bakit you wanna check on this person. Diba? How close are you with this person? Ano yung naging effect niya sa'yo, and the likes namin. So, ganun lang. Alright, again, to our listeners, to our viewers, to our audiences, those who are following the show, alam ko, second episode to, and it has been delayed for at least 2 weeks to 3 weeks. So, hopefully, you liked the tidbits, the majority of the show, although it was incomplete. Hindi naman namin inasahan, but at least, hopefully, you got to take away a couple of lessons in our conversation with Type, again, aka Jean Jordan. And that's it. This is my appearance in this show sa dulo, solo, just to give that explanation, because I feel and I think that you guys, our audience, deserve an explanation kung bakit ganun yung bandang dulo ng show. Okay? So let me rephrase that. I pray good health and safety for those who doesn't feel good. May you guys feel better. For those who are recovering, we're praying for speedy recovery. And for those who are healthy, we pray that you stay healthy or become healthier. And again, it's your boy Pepe, also known as Cross, wishing you a happier life and praying for a better mindset. Okay? Remember, stay moist. Up. Konting disclaimer, I just borrowed that from a friend, well, couple of friends, namely Dino Quilates and Angelo G of 89.1 Wave.
God bless, guys. Take care.